sa port area, which kung saan ako dumaong galing airport ng Manila. Anyway, ito ang port area kung saan may mga bus dito sa kabilang side na pwede kang tumuloy papuntang Bantayan. So napaka-easy lang to guys. Kung pupunta kayo ng Bantayan Island from the Cebu proper, pupunta lang kayo sa SM Cebu o sabihin nyo sa port area, and then from there dadaling kayo dito sa bus terminal nila na papunta naman ng Bantayan Island. So this is it guys. I'll see you posted kung I'll keep you posted kung ano mga ganap dito, but definitely ito yung pupuntahan namin papuntang Bantayan Island. Pasok sa loob. Actually ang sasakyan mo na bus is Hagnaya. Dadali ka niya sa port area, and from there sasakay ka naman ng ferry boat papunta naman ng Bantayan Island. So this is it guys. At ito po sir, nagbayad lang naman ako ng 50 plus sa angkas pamaya accommodation. So napakadali na lang. So kung magkabala kang pumunta ng Bantayan Island, please feel free to explore the place. Napakaganda. And then we'll see kung ano mga ganap sa Bantayan Island. Okay. Medyo magandang niyang aircon. Medyo mainit sa labas. At the same time, napaka-aliwala. At kung silang tao dito. So definitely hindi natin alam kung ilan ang mga makakasakay. But ito po siya guys. Cozy ang ambience. Parang hila lang ata kami 4 na piraso. O diba? Para makarating na natin sa Bantayan Island. Medyo may konting twist tayo ngayon. Actually, yung sinakyan ko kanina is papunta ng Naya. Which means papunta lang siya ng port area. So kung ikaw ay pupunta mismo sa Bantayan Island, might as well go direct to the Bantayan Island itself. Paano may sasakyan? May ano na kagad? May bus na kagad na aahong sa ferry. So diretso na yan sa papuntang Bantayan. Pagdating doon, magta-tricycle o magmumotor ka na lang para makadiretso ka doon mismo sa island na gusto mo. But definitely, isang sakyan na bus dito is iaano na niya sa ferry para diretso ka na mismo sa Bantayan Island. Diba? Ang ganda. So, I'll keep you posted again kung ano mga ganap. But nevertheless, ito po ang drama natin dito sa Cebu. Pupunta tayo ng Bantayan Islands, but on a very quick and easiest way, which is this one. Magbabas ka, sasakay sa ferry, and then from ferry, dadaong sa Bantayan Island, and from Bantayan Island, sasakay ka naman ng tricycle diretso na mismo sa pupuntahan mong accommodation. Okay, docs? So ito po, marami kang pagpipilian na bus. Nagtapak map. Ikaw na lang mamimili kung anong gusto mo. Okay. Okay guys, I'm back. This time, stop over muna ang bus. So I had to take my lunch and at the same time breakfast. So this is it. Ito ang lugar sa Cebu kung saan kung gusto mong mag-stop over, pwede naman para makakain ka kasi talagang mahaba-haba pa at ang biyahe nito. So kumain ako ng gulay at saka and then may mga foreigner din na nandito. Actually, blockbuster ang sasakyan. Puno ang bus. So, meron din silang parang pa-souvenir ay patinapay bakery, something. Ito. Marami ka rin mabibili. Ayan o. May pinapay. Bili kasi na yung backpack nila. Then, a lot of breads. Anyway, mga yan. Masarap ito. Ang dami bumili kanina nito. Anyway, nakakatuwa kasi. Madali lang palang biyahe. Ito rin ang ganda. Tingnan. And then, may pa-cafe.
magpa-coffee shop siya dito. So, magkape-kape. Kineme. So, mahaba na sa lugar ako na ano, malayo. So, this is it guys. I'll keep you posted once na makarating ako ng Bantayan. But definitely, medyo malayo-layo pa ata kasi sasakay pa kami ng ano, lancha. Sasakay pa ata yan sa, ano, sa barge bago makarating mismo ng ano, ng Bantayan Island. Kasi diretso na siya. Hindi na siya mismo sa port. Eto siya guys. Kung paano pumunta galing sa accommodations ko, angkas lang ako from Angkas, diretso na kagad sa pinaka-port area, sumakay ng bus, diretso na dito sa Bantayan, and this is it. Okay? So, relax na lang muna tayo, and then I'll keep you posted once makarating ako ng Bantayan Island. This time, nandito na ako sa Pantalan. So, as you can see, nandito ang view ng Pantalang area. Ito yung bus namin, Ceres, which I'm about to take it the other side. But anyway, ito po ang Pantalan ng Sugut ata ito. So, it will take another biyahe na naman. Para iyan mo ang bus papunta sa barge na yon. So ito siya guys, ayun o, may barge doon na nandun sa dulo. So medyo mainit at sobrang init, but nevertheless okay naman ang biyahe. So I'll take it from there. Medyo i-emote pa tayo ng konti, but this time around andito na kami. Mahabang biyahe pala, nakakaloka. So more or less take ako ng bus for about 4 hours, and then it'll take another na naman para sa isang island. So this is it guys, and then I'll keep you posted once right in front of me is I think pirmahan ito. And then may pila. Yung pila na ito. That's all the way there. Yan po yung pila na kung saan magbabayad ka. So, nagbayad ako ng almost I think 250 ang regular rate. So, may terminal fee na 20. So, yung regular rate nila is 250 para dumaon ka sa barge. But definitely aside doon sa binayaran mo sa bus, magbabayad ka na naman ulit dito. And then from there, magbabayad ka na naman. So, masalimuot, ito may foreigner na nakasama ko sa bus. Hindi pa bongga. Yan. Yan siya. So, eto guys, mangyayari mamaya, magpipirmahan kami. And then, I'll keep you posted kung tapos na ang drama.
believe it or not, ako ay nandito sa Bantayan Islands. So, this is the facade of the Bantayan Islands. So, dito ako nag-stay for the 2 days. So, for the meantime, sit back and relax at itutur ko kayo. Medyo ang sunset ay medyo paano na, pahupa na. But nevertheless, eto siya. Damdamin nyo ang ganda ng ng Bantayan Island. Maraming puti actually. So far so good. Effect naman siya. Actually ang Bantayan Island is just malapit sa sa Pantalan area. So doon ka na bumaba. Ang barangay niya ay Santa Fe. So eto siya guys, ang may ibang lahi, puro ibang lahi na nandun yan siya. Puro puti actually. So ikaw na lang ang i-emote ng bonggang bongga. But nevertheless, ito po ang ganda ng Bantayan Island. Medyo hindi na siya mainit, kaya naglabasa ng mga salungga ang mga ang mga tao. So kung nagpaplano kayong pumunta ng beach, try nyo ang ang Bantayan Island for a change. Kung medyo suffocated na kayo sa sa Boracay. Ito siya guys. Mag-vlog ako mamaya pagdating dun sa kabilang side naman. Okay guys, welcome back again. This time medyo lalapitan ng konti sa shore. So makikita nyo naman na malinis siya, as in maliwanag, parang Boracay din. So eto siya guys, at medyo kung gusto mong mag emote, medyo opposite lang ako ng directions, pero okay naman ang sunlight. Anyway, kukonti ang tao actually. Very laid back ang lugar. Walang masyadong tao, unlike sa Boracay. Medyo may irita ka kasi pila-pila ang mga daong sa dagat, ultimo mga naglalakad. Pero dito pasok sa banga. Ito siya, nakakatuwa, nakakaaliw kasi walang masyadong tao. And then effect ang lugar, nakakatuwa, maganda. Hindi pa siya ganun ka-saturated, hindi kagaya ng Boracay na talaga namang kung gusto mo na maraming tao, punta ka doon. Pero dito okay lang. May mga foreigner din alike na ayaw nila na masyadong maraming tao, kaya eto at magliliwaliw na lang at nag-unwind. Actually ang stretch niya is mahaba, to be honest. Yun lang talagang sasadyain mo.
At medyo magandang lugar kasi hindi pa siya kaganon ka populated.